Una sa lahat, happy 25 years FFWU! At ito na po ang ating panauhing pandangal, migrant worker and advocate. Siya ay dating Middle East Coordinator ng Asia Pacific Mission for Migrants at kalaunan siya ay naging Executive Director ng Asia Pacific Mission for Migrants at nagsilbi siya ng mahigit 20 taon. At sa kasalukuyan po, siya ang Deputy Secretary General ng Migrante International. Ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome with a round of applause, Mr. Ramon Bocan. Salamat sa introduction, parang tatakbo sa eleksyon. Tagal pa, ilang taon pa ulit. Magandang hapon po sa ating lahat. At mula sa Migrante International, ang ating pandaigdigan, alyansa ng mga migrante Pilipino ay nagpapaabot sa ating lahat, partikular sa FFWU, sa Filipino Migrant Workers Union, ng pagbati ng 25 anibersaryo. Nais din niyang ipabot ang congratulations, no? Pagbati sa lalo na sa pamunuan, no, ng FFWU dahil 25 taon niyang tinala, no, at pinagtibay at pinagpatuloy ang espiritu ng unionismo dito sa Hong Kong. So, congratulations po sa inyo. Sino-sino po ba dito yung mga FFWU members? Yun, yung mga naka-blue. So, yung mga hindi pa dyan member ng FFWU, yung mga nakaupo at nasa labas. So, sana marinig ninyo itong aking sasabihin at hopefully later ay pag-isipan nyo rin, no, nung pumaloob sa FFWU. Bakit? No? Unang-una, hindi magtatagal ang organisasyon ng FFWU kung hindi ito totoo, tunay, palaban at makabayan na unyon ng mga migranteng Pilipino dito sa Hong Kong. No? Pero siguro magandang tanong, bakit ba tinayo ang FFWU? Bakit ba nagtayo tayo? Nasa labas na tayo ng Pilipinas, nasa Hong Kong tayo, nasa ibayong dagat. Bakit kailangan natin magtayo ng unyon? No? Sino po sa atin dito mga dati nang naging kasapi ng unyon sa Pilipinas? O sa yun, may isa dito, di ba? So, alam naman natin, ano, na ang unyon ay tinatayo para protektahan ang karapatan, kagalingan, ng isang manggagawa. Right? Pero hindi lamang karapatan at kagalingan, no? Para maging isang tunay, palaban, makabayang unionismo, ikinakabit natin o sinasama natin sa ating pakikibaka para sa rights and welfare yung mga usapin din na kaugnay sa kabuuang kahilingan o pangangailangan ng buong mamamayan. No, ibig sabihin, kung may problema sa ating bansa, sa Pilipinas, tayo ay nakikialam din. Bakit? Kasi tayo ay apektado din. Kung iisipin natin, bakit ba tayo nandito sa Hong Kong? Hindi para tugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Bakit hindi natin kayang tugunan yan sa Pilipinas? Ibig sabihin, may malaking problema. Ibig sabihin, may malaking pangangailangan sa ating bansa. So ano yun? Yun yung kailangan nating pag-aralan, suriin, at i-address o harapin. Dahil tayo bilang mamayang Pilipino, dapat tayong nakikialam sa mga issue natin na pambansa. No? Lalo na sa Pilipinas. Sino po nandun nakasala? Ano ba yung mga issue na to? Unang-una, siyempre, yung dahilan natin kung bakit tayo nag-intend. Bakit natin sa pilitang nainiwan ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating mga mahal buhay. Diba? Para mapag-aral ang ating mga anak, para makapagpatayo ng bahay na disente, no? At para matugunan ang pangangailangan nating pamilya.
Pero hindi natin ito nakakamit kapag tayo ay nasa Pilipinas. Again, bakit? No? Siyempre, mahabang kwento yan, pero hindi ko na ganun po kwento ng ba. Itanong nyo na lang sa FMWU, bakit nga ba nagkaganon? No? Pero kung nakikinig kayo sa mga balita, nakikinig kayo sa mga nangyayari sa kapaligiran, alam niyo na ang kasagutan kung bakit. Di ba? So, wala pong pagtatalo doon dahil pare-pareho tayong apektado bilang mga mamamayang Pilipino. So, balik tayo ulit. No? Bit-bit ng FMWU ang yung prinsipyo ng TNL. No? Yun. Ulit-ulitin ko yun, ano? Tunay, palaban, makabayang, unionismo. No? Tunay, dahil hindi lamang nananatili usapin ng bread and butter. Yung tinatawag natin bread and butter, yan yung mga pang-araw-araw lang natin pangangailangan. Ano yun? Pagkain, no? Gamot, no? Bahay. Sa madaling salita, mga pang-ekonomiyang mga pangangailangan. Tama naman yun. Diba kasi bilang manggagawa, kailangan mong buhayin ang pamilya mo. Kailangan mong buhayin ang iyong sarili. Paano tayo mabubuhay? Paano natin matutugunan ang pangangailangan natin? Kailangan natin ng maayos na sahod. No? Ibig sabihin, sa makatarungang sahod. Sahod na sapat. Hindi naman natin hinihingi yung sahod na sobra-sobra. No? Kailangan lang natin ay sapat. No? Yung tamang-tama na tayo mabuhay. Ibig sabihin, nakakakain ng 3 beses ang araw. No? Nakapag-aaral natin ang ating mga anak, ating mga kapatid. Natutugunan natin yung mga pangangailangan ng ating mga magulang. Yun lang. Doon lang tayo kasimple. Simple lang naman tayo mga Pilipino. Pero ang problema, hindi nga natin nakakamit yun. Kaya patuloy natin ipinaglalaban ang ating makatarungang sahod. Di ba? Kaya nga maski dito sa Hong Kong, kung babalikan natin ang kasaysayan ng FMWU, 25 years ago, 1998, kung meron pa nakakatanda sa atin, yan ang panahon na sunod-sunod ang mga atake sa ating mga migrante Pilipino. Andyan yung threat sa atin na babawasan ang sahod. No? Bakit? Kasi financial crisis. Hirap daw ang ating mga employer. So babawasan ang ating sahod. Wage cut. Di ba? Ano ang sagot natin? Hindi. Dahil nga sa naghihirap kami, kailangan namin ng sahod. Kailangan niya wage hike. Dagdagan ang sahod. Di ba? Pero paano natin gagawin yan kung nag-iisa lang tayo? Kailangan sama-sama tayo. No? At dahil nag-uusap tayo ng karapatan ng isang manggagawa, ang kailangan natin itayo isang union. Union ng mga migrante Pilipino. Ang sunod na tanong, paano yan? Wala namang bargaining agreement dito sa Pilipinas kasi pag nagtayo ka ng union, merong mga bargaining entities na tinatawag, may management. Eh dito, sinong management mo? Siyempre yung employer mo. Eh paano ngayon yan? Isa lang naman ang empleyado niya. Di ba? So, sinong kausap natin? Hindi employer, yung gobyerno. Kasi yung gobyerno ng Hong Kong ang nagpapatupad ng allowable minimum wage. Di ba? So yun. Pero hindi ka pakikinggan ng gobyerno ng Hong Kong kung hindi ka union. Kung hindi ka organisado. No? Kaya nga ang FMWU ay nakarehistro sa Labor Department ng Hong Kong. No? Nakarehistrado siya. Kaya kinikilala. Kaya para doon sa ating mga kababayan na hindi pa kasapi ng union, eh sumama na kayo. Kasi pag malakas tayo, pag mas malakas ang union, may boses ka. At pag may boses ka, nakukuha mo yung mga dinidemands mo. Di po ba? Tama po ba yon?